Naghahanap ka ba ng campsite na pwede mong itayo ang tent at i-park ang sasakyan sa tabi ng dagat? Tapos may view ka pa na ganito lalo tuwing hapon? At higit sa lahat may bonus na swimming pool na lalong ikaka-enjoy ng mga bata. Kaya tara, samahan nyo ang pamilyang Leia sa panibagong camping trip. I-type nyo lang ang Campers Resort sa Google Map nyo. Nasa 132 kilometers lang to from Manila. Maliwanag na nakarating kami na sa Riyaya, Quezon. Dito kami pumupunta, normally 3 a.m. umaalis na kami ng bahay. Madali lang makita to along highway, Quezon Ecotourism Road. May makikita kayong karatula yung Costa Saria, ayan, pasok lang kayo dyan. Pero syempre, bago pumunta ng campsite, mamalengke muna kayo. Punta kayo sa Gis-Gis Port ng Sariaya, Quezon. Around 3 kilometers lang to mula sa campsite. Kumpleto dito, kahit tubig makakabili kayo, lalo ang mga murang isda. Ayan, tignan nyo, ang dami talaga. Karamihan tinda dito mga isda. Madami dito mga yellowfin saka bluefin tuna. Saka sobrang mumura ng mga isda dito. Dito nga lang nakakabili ng isang plastic ng galunggong na 50 pesos lang. Kaya pag andito kami, hindi nawawala sa menu ang tuna. Tulad niyan, inihaw na tuna, tapos yung iba dyan kilawin na. Kaso hindi na nakuha kasi naubos agad. Balik tayo sa pagpasok sa campsite. Wala namang kakaiba dito, kayang-kaya ng mga sedan. Dati nung unang punta namin dito, hindi kilala tong lugar na to. Basta ang palatandaan katabi siya ng Costa Saria kasi isa to sa pinakamatagal na resort dito sa Sariaya, Quezon. At pagkatapos ng mahabang biyahe, eto na, maligayang pagdating sa Campers Resort. Ang rate nila dito 100 pesos ang entrance plus 300 pesos sa 10 pitch. Meron din sila mga cottage dito ranging from 1,500 to 2,000 depende sa laki. At meron din sila mga rooms for rent dito kaso di ko lang alam ang price. Kasi parate pag nandito kami, nagte-10 pitch lang talaga kami. Isa to sa campsite na tagal na namin pinupuntahan pero hindi pa rin namin nakitang napupuno. Pwede ka rin mag-bonfire dito pag gabi. Isa rin to sa campsite na napuntahan namin na sobrang hangin. Ito yung unang punta namin dito sa resort. Magdala lang kayo ng ilaw nyo kasi dito walang ilaw talaga. Tapos, ito yung punta namin ng November. Nakita mo yung hangin, sobrang lakas talaga. Saka syempre, huwag kayong magbo-bonfire ng malapit sa mga puno. Tapos, ito naman ang itsura niya pag umaga. Good morning! Tignan mo itsura ni Kalel dyan, ang liit-liit pa. Tapos, ito yung punta namin ng November. Tignan mo yung lakas ng hangin. Sound check! Isa sa paboritong puntahan ni Bocha to kasi nakakalangoy siya. Madami na rin siya nakalarong aso dito. Tapos kung tatanungin nyo ano itsura ng dagat at buhangin dito, eto siya. Brown sand dito pero pino at malinis naman. Tapos yung dagat wala talaga siyang bato kaya magugustuhan ng mga bata. Maraming beses na kami nakapunta dito at iba't iba na ang naisama namin. Sa sobrang laki ng lugar, marami kang magagawa dito. Tulad niya, may libreng net. Magdala ka lang ng bola, pwede ka na mag-volleyball. Pero teka, syempre, pasyal ko kayo. Yung orange, yan yung parang multi-purpose hall nila. Yung green naman for rent din. May rooms na for rent din dyan sa orange. Tapos nandyan din yung CR nila, malakas yung tubig dyan. Yung sa kabila CR din, kaya hindi kayo problema ng CR dito. Tapos paglagpas mo, ito na yung papunta na swimming pool. Bubuksan to ng caretaker hanggang 10 p.m. Tapos may ilaw din dyan paggabi at may mga shower. Ayan yung itsura ng swimming pool nila, malinis at maganda. Kaso minsan may mga dahon din kasi nasa ilalim siya ng mga puno. Sa totoo, ito yung pinakapaborito naming campsite. Bukod sa mura, konti lang talaga ang tao. Maganda ang dagat, nakakalangoy ka talaga at may bonus ka pa na swimming pool. Nakapunta na rin kami ng bumabagyo dito, kita mo yung alon, galit na galit. Kaya tignan mo ang itsura namin dyan. Sobrang nakatalokbong at kahit yung mesa tinatakip na namin para sa hangin at ulan. Teka, speaking of ulan at bagyo, baka iniisip nyo isa kaming perpektong pamilya. Pero totoo, sobrang dami at di na mabilang-bilang na problema na pagdaanan din namin. Tatandaan nyo lang parate, huwag nyong bibitawan ng isa't isa. At dito kayo kumuha ng lakas para masolusyonan ang bawat problema. Sabi nga sa English, a family doesn't need to be perfect. It should be united. O, English na, may magandang view ka pa. Ayan, napa-English na, lasing na. Oras na para magpaalam. O, paano na? Sa susunod na biyahe ulit. At
Maraming salamat sa pag-aaksaya ng oras nyo sa amin. Paalam!